Magandang gabi po sa inyo, Sir Misteryo. At sa lahat na nakikinig sa channel na ito. Tago niyo na lang po ako sa pangalang Annabel. Taga Bicol po ako at matagal ko na pong gustong ibahagi ang kwentong ito. Hanggang ngayon po kasi, daladala ko pa rin ng takot tuwing naaalala ko ang mga nangyari sa baryo namin. Hindi ko na rin po babanggitin ng eksaktong lugar dahil may mga kamag-anak pa po ako roon. At hanggang ngayon ay tahimik pa rin pinag-uusapan ang pangalang ito sa amin. Sa baryo po namin, may isang matandang babae na kilala ng lahat. Tawagin na lang po natin siyang Aling Celia. Matagal na po siyang balo at mag-isa lang na nakatira sa isang lumang bahay na kahoy. Medyo hiwalay sa mga kapitbahay. Tahimik lang po siya, bihirang lumabas. At kapag may okasyon sa baryo, hindi siya sumasama. Noong una, wala naman pong kakaiba. Pero napapansin ng mga tao tuwing may nagkakasakit na bata sa baryo, lalo na yung nilalagdat ng mataas at hindi maipaliwanag ang dahilan. Laging nababanggit ang pangalan niya. May mga pagkakataon po na may batang biglang manghihina. Sabi ng doktor, viral lang. Pero may mga matatanda sa baryo na nagsasabing na paglaruan daw. Hindi ako naniwala noon hanggang sa nangyari sa sarili naming pamilya. Isang gabi po, ang bunso kong kapatid na lalaki, 8 taong gulang, biglang nilagnat. Wala naman siyang sakit noong araw na iyon. Naglalaro pa nga siya sa labas. Pero pagdating ng gabi, nanginginig siya at paulit-ulit na nagsasabing may babaeng nakatingin daw sa kanya sa may bintana. Akala namin nananaginip lang. Pero kinabukasan, mas tumala. Lumumutla siya, parang may malalim na eye bags kahit hindi naman siya puyat. Ayaw niyang kumain at tinititigan lang niya ang kisame. Noong gabing iyon, ako po ang katabi niya sa higaan. Bandang 12:00 ng hating gabi. Nagising ako kasi parang may narinig akong mahinang kaluskos sa bubong. Akala ko pusa lang. Pero maya-maya may tunog na parang may mabigat na bagay na dahan-dahang gumagapang. Hindi ako gumagalaw. Nakapikit lang ako pero gising na gising ang diwa ko. Pagkatapos, may narinig akong mahinang pagaspas. Tapos may anino na dumaan sa may bintana. Doon ko po nakita. Isang mahabang buhok na anino, nakabuluktot ang katawan at parang may nakalaylay sa bibig niya. Hindi ko makita ng malinaw ang muka pero ramdam kong nakatingin siya sa loob ng kwarto. Gusto kong sumigaw pero parang may nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makagalaw. Tapos narinig ko ang mahinang ungol ng kapatid ko. Kinabukasan, mas lalo siyang nanghina. Doon na po kami nagdesisyon na magpatawag ng albularyo. Tahimik lang ang albularyo habang tinitignan ng kapatid ko. Pagkatapos, sinabi niya ang isang pangalan. Aling Celia. Nanlamig ang buong katawan ko. Sabi niya, may dumadalaw daw sa gabi at hindi raw ito simpleng sakit. May humihigop daw sa lakas ng kapatid ko. Hindi ako naniwala agad. Pero kinagabihan, nagbantay kami ng tatay ko sa labas ng bahay. Nakatago kami sa may mga puno ng mangga. Bandang 11:00, may nakita kaming gumagalaw sa dilim mula sa direksyon ng bahay ni Aling Celia. Hindi siya naglalakad ng normal. Parang tumatalon po ata siya sa misteryo. Mababa, napakabilis at kakaiba ang galaw ng katawan. Nang papalapit siya sa bahay namin, napansin ko, hindi buo ang anino niya sa lupa. Parang may hiwalay na bahagi sa likod. At nang tumapat siya sa ilaw ng poste, nakita ko ang mukha niya. Si Aling Celia. Pero hindi iyon ang mukhang kilala ko sa umaga. Ang mga mata niya ay malalaki at tila kumikislap sa dilim. Ang bibig niya ay bahagyang nakaawang at parang may itim na likido sa gilid ng kanyang mga labi. Doon sumigaw ang tatay ko at binato siya ng kahoy sa isang iglap na wala siya sa dilim. Kinabukasan, hindi namin siya nakita sa bahay niya. Nakabukas ang pinto at wala ng tao sa loob. Parang matagal nang walang nakatira. Pero ang nakakilabot po, ilang araw lang ang lumipas, may nakakita raw sa kanya sa kabilang baryo. At hanggang ngayon, may mga pagkakataon pa rin may batang nilalagnat sa amin. At ang matatanda, tahimik lang na nagbubulong-bulungan tungkol sa pangalan niya.
Simula noon, hindi na po ako basta naniniwala sa katang-isip lang ang aswang. Dahil nakita ko po mismo. At minsan, ang pinakakilala mong tao sa umaga, siya rin pala magbibigay ng takot sa buong pamilya nyo sa gabi. Maraming salamat po Sir Misterio sa pagbibigay ng pagkakataon na may bahagi ko ang kwento ko. Sana po ay magsilbing babala ito sa iba na hindi lahat ng tahimik at mahinhin ay ligtas sa pagkagat ng dilim. Hanggang dito na lang po. Mag-iingat po tayong lahat lalo na kapag sumasapit ang hating gabi.